Startup Podcast PH is co-produced by One CFO, Credit Hero, Y Spaces, Tuala, Simp, Sekuna, Schooltech Bedfolio, and Red Circle Global. Check out our partners in the description. Welcome sa Startup Podcast PH, inspiring more Filipino entrepreneurs and innovators. Live tayo ngayon dito sa Visayas State University Technology Business Incubator here in Baybay City, Leyte. By the way, this episode is in partnership with Visayas State University, Fieldroot Crops, VSU TBI, Vicarp, and Race Region 8. Hello, and we have for this episode, Five Shepherds Corporation. We have its operations manager, Sir Wilmar Daclizon. Hello, sir. Kamusta? Hello po, kumusta po? Kamusta? Medyo maaraw sa labas, pero tsaka actually, I've been here sa Baybay. Actually, first time ko sa Leyte. We already did, through the help of VSU TBA nga, 2 podcast interviews kahapon tsaka kanina. And now, ito yung third natin. So, dito kasi sa series na to, we want to showcase ano nga ba yung mga innovations, ano ba yung mga ginagawa dito sa startup scene, kumbaga sa innovation space dito sa Leyte, dito sa Baybay City. Siguro let's start this interview, sir, with introduction. So ano nga ba, sir, ang Five Shepherds Corporation? Si Five Shepherds ay isang startup company. So actually 1 year pa lang kami na naitatayo. Pero na siya, hindi naman siya as in 1 year talaga kasi yung operations namin ng 1 year is as corporation. Mm-hmm. Bali nagsimula kami as single proprietorship. Anong year nag-start ka, sir, sa single prop? Sole prop? Sa sole prop namin, I think that was 2018. Tagal na pala. Tagal na. Tapos, by 2023, 2024, nag-start na kami ng corporation. Siguro later, sir, tanungin ko kung bakit nga ba kayo nag-change ng business registration, kumbaga, Pero siguro, sir, sige, balik ka na sa simula. Mula nung simula, 2018, ano nga ba talaga si Five Shepherds? Ano ba yung ginagawa niya? Ano ba yung innovation? Ano ba yung produkto? And ano ba yung parang gustong isolve na problema? Ganoon naman mga startups or mga innovations. May gustong isolve na problem sa community or sa science. So ano nga ba yun, sir? Actually, by 2018, nagsimula si Five Shepherds ng layer cages muna. So ito yung pagsisimula ni Five Shepherds. Yung CEO namin ngayon, siya yung may-ari nun, si Sir Winston. Nagsimula siya ng layer cages, and then dumating yung opportunity na may si VSU, parang kailangan niya ng gumagawa ng mga machineries. Kaya dun kami pumasok sa fabrication. Wait lang, sir, ano yung layer cages? Ano ba yun? Yung sa yung sa mga manok. Yung mga cage ng nangingitlog, paitlogan ng mga manok. So dati supplier kayo nag-fabricate at supplier ng mga layer cages para sa mga may manukan. Opo, nagbebenta po kami, by set yan. Tapos continuous pa naman siya hanggang ngayon. Nadagdagan lang ng parang product line si Five Shepherds. Dumating na si fabrication. Tapos kasama na yung sa livestock nun yung layer cages under sa livestock. Tapos kasama yun yung planting materials and then other agricultural products. Siguro parang sir, kasi since 2018 na tinart yung business, nagma-manufacture, nag-fabricate ng layer cages, nabuo ng company yung expertise and yung operations, yung sistema para mag-manufacture. And then dumating yung time na I think through VSU, and I think parang initiative din siya ng buong LGU, I think, ng buong city. Mas palakasin nga yung mga industriya dito, especially agriculture. So, kailangan din ng, kumbaga, tulong sa mga production facilities, mga may expertise sa fabrication, sa manufacturing, para sa mga equipment or sa mga machine na kailangan. Hence, andyan kayo, tinap kayo. Tama ba yun, sir? Opo, parang ganun na nga yung nangyari. Parang 2019, I think, during the pandemic, nag-need si VSU ng parang gagawa ng isang machine. So, ayun, kinuha ni Five Shepherd yung opportunity na yun. Ginrab namin. Nakapag-deliver naman kami ng, I think that was a vacuum fryer ata na machine. Related ba to dun sa vacuum fried jackfruit na interview natin kanina? Yun pala, yun connect-connecta pala yung mga startups dito. Kasi
ito din yung na-discuss dun sa episode with, siguro i-short ko lang, no? Yung sa episode with Bye-Bye Enterprises. Buong initiative siya ng buong city nga actually, no? Hindi nga ng city, ng region maybe, na para i-uplift yung ecosystem, yung agriculture, kailangan din ma-empower yung farmers, kailangan ma-build yung production, and of course, kung kailangan ng machines, kailangan na mag-fabricate ng machines. And good thing, ang tinap dito is local na fabricator din ng machines, which is kayo nga. Still filling out loan applications for your business? Yeah, thought so. Save your time. Grow your business. With Credit Hero, one online application gets you loan offers from multiple lenders. Apply for a business loan now. Visit credithero.com. Anong machine to? Gaano ba siya kalaki? Para lang mas ma-picture natin, Gaano ba kalaki itong machine na to? Tapos, since ang una nyong ginagawa is layer cages, parang need ba na mag-adapt kasi bagong machine ito? May ganun bang naging challenges? Actually, yung para mas malaman ng lahat, kwento ko muna paano nagsimula si fabrication. Sige. So, para mas maintindihan ng lahat, actually, yung fabrication department namin, yung mga tao dyan, nagsimula or nagkapagtrabaho ni Philroot Crops. So, mga kami, parang mga JO kami na natapos na yung mga kontrata. Tapos, naghahanap na nga ng sideline. So, ayun na, dumating na nangailangan si Philroot Crops or si VSU ng magpa-fabricate na machine. Tapos, alam namin paano gawin. Alam namin paano i-operate. So, sinabi namin, why not grab the opportunity na kami na lang yung gumawa. Kaya, ayun, nakapasok kami, nakapagsimula kami ng fabrication ng machineries. Interesting. Paano ba yun? No need to, baka may ma-spill tayo ng mga pero, like si VSU, kasi si VSU is a research institution, a university, a school, an academic institution, may research yan. So, merong research yung mga professors or mga faculty or even mga students. So, I think part ng research ng VSU, yung sa vacuum fryer, tsaka yung vacuum fried jackfruits, So, like, nagbigay sila sa inyo ng parang specifications or parang machine design, and then nakita nyo, kaya namin to. Kaya namin gawin to, tsaka possibly kaya namin tong gawin multiple times. Kaya nyo ginawa. Tama ba yun? Hindi. Actually, yung kung sino yung parang nung time na nag-research si Philroot Crops ng vacuum fryer, actually, kami yung mga researcher doon. Kasama kayo kami. din. Okay. Part kami ng research ng machine. Okay. Yung pinaka, namin, yung parang pinaka nagsimula talaga nung idea, siya yung research assistant ng project na yun. Wow. Tapos yung fabricator namin, siya din yung gumagagawa ng machine. Tapos ako sa evaluation part ng machine or sa paggamit. So kami, isa talaga kaming team na nagsimula kung paano ginawa yung machine from research. Tapos ngayon, sa pagmamanufacture, kami pa rin. So researcher ka, part ka ng research team talaga? Na part ako ng project na research during that time. Ayun, gets. Galing pala yung kwento, So, parang lang siya. Parang nagsimula siya sa ni-research namin, and then natapos yung project, wala na kaming trabaho. Tapos ngayon, kasi after every project kasi, yung nangyayari, hahanap si Philroot Crops or si VSU ng gagawa ng race. So, yun nga yung parang nakita namin na problema. Yung tinanong mo kanina na anong problema yung parang nasa-solve namin, doon kami pumasok. Like, yung isa sa major problem ng DOST, ng even institutions na may mga machineries, kung paano nila i-bridge yung paano nila mapupunta yung machine sa end users, paano mapupunta. Exactly. So doon kami pumasok. Ang galing, actually, ang galing. First of all, I think para sa mga nakikinig nito, para mas mag-get na yung context, pakinggan yung previous 2 episodes in this series nga with VSU TBI, yung sa yung kanina, which is Binaybayon Enterprises. Actually, I got to interview si Mayor, kasi nag-share din siya ng vision about the jackfruit industry dito. Tsaka even yung episode kahapon, yung sa Fatima Multipurpose Cooperative, connect pala kasi
parang ang larger nakikita ko dito, larger vision ng LGU nga rin ni Mayor din is i-grow yung agricultural industry. And then, kumbaga partial connection ng government, LGU, ng academe, ng research sa VSU, and ng mga practitioners, ng mga experts on the ground na farmers, and even yung mga nagpo-produce. So, kaya ako nabibilib kasi minsan nagkaka-disconnect in other places, even nga I'm from Manila nagkaka-disconnect sa academe, sa research part, tsaka sa industry part. Dito, parang may collaborated effort. Nabuo siya nabuo, di ba? Na nakita sa research, ito yung kailangan na machine, ito yung kailangan na dami ng jackfruit. So, with regard to jackfruit volume, kuha ng mga farms, empower the farmers, buuin yung system. With regard to production, ayun nga, lumapit sa mga actual fabricators. And ano pala, so, yung isa pang na-interview, Fatima Multipurpose Cooperative, kayo din pala ang gumagawa nag-fabricate ng machines nila. Tama ba yun? Opo. Lahat po ng almost all machineries na ginagamit po nila ngayon sa kanilang processing plant. Sa root crops, no? Root crops processing Root crops plant. sa mga machines. Kami po nag-fabricate nun. Andun ako kahapon so nakita ko yung mga processing na yun. Ito bang mga machine na to, like bakal? I mean, ano ba yung materials dito? Steel fabrication, ganun. Ano siya, pag food yung paggagamitan, dapat talaga stainless steel talaga yung ginagamit. So yun, almost all na machineries namin na pang food processing, stainless talaga. Namin. Same material dun sa layer cages tsaka dito. Kasi I mean, I'm just curious kasi parang ganun ba kadali na transfer yung expertise nga from layer cages to yung machines na kailangan dito sa root crops processing? Actually, iba po. Kasi sa mga product na hindi naman ginagamit sa pagkain, iba po yung materials niya na ginagamit. Parang normal lang na metal. Tapos compared into materials or machineries na ginagamit sa food, stainless steel talaga yung gamit. Ano naman, kung in terms sa adjustment from layer cages tapos naging machineries, nag-start din kami magturo ng mga talaga. Parang tinuruan talaga namin yung mga gagawa ng machine. Kasi nga, hindi naman sila sanay na magpa-fabricate. Kasi iba kasi yung fabrication sa ordinary na pag-wield lang or ordinary na paggagawa lang. Kasi pag-fabrication, parang art din yun wow. Parang sa bagay. Medyo complex kasi pag machine. Opo, medyo complex siya. So, in compared to normal lang, like gagawa lang ng bahay, gagawa lang ng hindi naman kasi, although may mga bagay ka rin natitingnan, pero in terms sa machineries, lalo na pag food machineries, grabe talaga yung nito. Strict kasi. Strict kasi pag food. So dapat alam nila paano na malinis tingnan, yung materials na gagamitin, hindi pwedeng basta-basta gamit lang ng material. So, mga ganun. At saka baka kung vacuum fryer ito, yung space, yung kailangan talaga, vacuum talaga kumbaga. No? Kailangan talaga walang walang butas. So, dapat talaga, skills talaga yung meron. Kaya, simula kami ng pagtuturo talaga. Pero ang galing, no? Na-amaze pa rin ako kasi ito yung example ng research na nakakatotoo no? So, ang galing ng kumbaga pag-execute sa research na to. By the way, si Five Shepherds, so like may planta ito, like paano ba siya? Yung production, malaki ba siya or hindi naman ganun kalaki? Kung saan nyo fina-fabricate kumbaga yung mga machine? Hindi naman, may lang kami, parang may workshop lang kami or ang tawag dito. Parang may shop lang kami na hindi naman masyadong malaki. Nagsimula kami, maliit lang Parang isang area lang talaga na magkakasya lang mga 2-3 machine lang. Ganun lang. Siguro nasa 20 square meter lang. Kalaki. Pero ngayon, through the help din ni TBI, na nakakuha kami ng grant ni DOST, lumaki na. So si VSU TBI, nag-supported syempre, of course, part ng malaking project na mag-supply nga ng mga machine na panggawa ng machine. Tama ba yun? Yung parang ito ba yung, anong kasi mga machine to? Yung mga, sa mga machine shop to, di ba? Yung parang mga, may mga turning ba dito ng bakal? Or may mga panghasa? May mga welding? Yung mga machines na yun, tama? Yun nandun sa shop? Nandun sa na yun? Opo. Lahat po ng ginagamit namin na, machineries, parang
tinatry talaga namin na makuha. And then, usually, almost all is nanggaling talaga dun sa tulong ni DOST. Through din ni VSU at ni VSU TVI. Tsaka kaya, isa pang na-amaze ako dito. Kanina pa na-amaze, no? Kasi, ito yung kailangan ng Pilipinas. I-share ko lang yung larger na nakikita ko dito. Ang Pilipinas kasi as a country, so we're an agricultural country. Tapos medyo nag-skip tayo Pumunta tayo sa medyo services industry. Pero medyo na-skip yung part na industrialization. Kumbaga yung meron tayong mga production, may gumagawa tayo ng mga light textiles ganyan. Then even parang hierarchy siya na kailangan may food, 'di ba, sa isang society. Then kailangan may light materials. Then kailangan mo ng panggawa ng mga materials na yun. Paano na-skip natin yung part na hindi tayo naggumagawa ng mga machines? Gumagawa tayo meron tayong farms, meron tayong raw materials, pero ang nangyayari, yung raw materials, binibenta sa ibang bansa, sila gagawa ng mga heavy machines, mga devices, even mga cellphones, di ba? Wala tayong mga sariling panggawa ng mga cellphones, electronics, appliances, then bibilhin natin. So parang raw materials, binibenta natin, sila gagawa, bibilhin ulit natin, di ba? Kung meron tayo kung bansa natin through companies like this, yung gumagawa ng mga machines, na gumagawa ng machine, mas mabibuild natin yung capability, yung capacity even to produce our own machineries, then our own products, our own materials, and then our own food din. So, feeling ko ito yung kailangan. Ito yung na-skip somehow ng Pilipinas na hindi tayo nag-focus sa industriya na gumagawa ng mga machines. Kasi gagawa ng machines, nagagawa ng machine, nagagawa ng mga textile, ng mga damit, ng mga mag-process ng mga pagkain, para may pagkain. Diba? Ano tingin mo dun, sir? Gusto ko lang malaman, mahingi ang iyong opinion. Actually, tama naman yun. Like, meron na tayo dito na mga raw product, may mga raw materials na tayo. Tapos, parang nakakaano lang na bibili pa tayo ng final product na meron naman tayo sana raw material na kaya na gawin dun sa product na ini-expect natin or kailangan natin. So, ayun na nga, sabi mo nga, why not just create our own? Kasi meron naman tayo parang kulang lang talaga ng suporta siguro. Or di ko alam anong mga kulang pa talaga. I think mahirap din Pero at least nga ngayon, ito initiatives ng government na nakikita natin So, I think, baka hintayin lang natin. And siguro nga, Five Shepherds Corporation and iba pang corporations, iba pang companies, unti-unti mabubuo yung capability na yan ng Pilipinas. Parang ganun Kaya yan. Actually, curious naman ako, sir, sa iyong background. Ano nga ba, sir, background mo? Di ba, you joined the research project here in VSU. Are you also a graduate ng VSU? Yes po. Actually, I'm a animal science graduate from VSU year 2019. And then, parang nagsimula na si Five Shepherds, hindi pa ako quart. Parang medyo late ako pumasok ni Five Shepherds. So, palang ginagawa nila nun? Layer cages pa lang. Tapos, after I graduated, yun na nga, nakapagtrabaho muna sa Cebu and then nakapasok ako ni Fieldroot Crops. Ano naging work mo, sir, sa Cebu? Yes po. Anong work mo nun? Call center po. Ay, okay. And then, yun na nga, nag-pandemic, umuwi ako. Tapos nakapagtrabaho na ako ni Fieldroot Crops under the research ng vacuum fryer. Yun, so, ako yung parang na-assign kung paano gamitin si vacuum fryer. Yun yung trabaho ko talaga. Gagawa ng product using ni vacuum fryer. Parang evaluation na rin sa machine kung kaya ba niya talagang gumawa ng vacuum fry na sweet potato pa yun ng time na yun. Tapos, kamote. Yung mga kasamahan ko, yung research assistant, siya talaga yung may ng design together with the research leader yung inventor talaga si Dr. Daniel Tan. So during that time gawa lang talaga ng machine tapos evaluate hanggang sa na-produce na yung parang pinaka efficient na talaga. Yun na yung end ng research namin noon around 2020 if I'm not wrong. And then, yun na, naghanap na si Fieldroot Crops ng gagawa, nagmamanufacture. Tapos, medyo hindi kaagad kami kumagat noon. Parang, kasi, naka-under din kami ng parang non-disclosure yung time na yun. So, hindi kami pwede muna. So, yung nangyari,
antay muna kami. Then around 2022, dun na nagsimula na kumonect na kami ni VSU TBI. So, na talaga kami. Kasi may parang may papel na. May kasulatan na. So, legal na kami makagagawa ng machinery. So, So, nag-join ka, sir, sa Five Shepherds. Kailan dun? Nung natapos yung research nga, tama ba? Around 2021 na po. Okay. Nag-join ka ba ng Five Shepherds kasi nakikita mo na, yun nga, ko-connect yung VSU TBI dito? Actually, yung Five Shepherds is parang lang siya hindi naman siya matatawag na family-owned, but my father-in-law kasi is the mind behind the Five Shepherds. Okay. Kung iti-trace pa natin sa malayo talaga, malalim, may story pa si Five Shepherds. Bakit nga Five Shepherds? May Bakit kwento ba naging yung Five Shepherds siya May pangalan, may ano ba yun? May story ba yung... May story yan. Sige. Yung story niyan, yung gumawa ng pangalan na yan, which is my father-in-law, is a pastor. So, kaya shepherd. yung nangyari, naghanap sila ng paraan paano makaka-income yung mga ladies or yung mga wives. Kasi nga, wala silang income. Tapos, nagme-ministry sila. Kaya, gumawa sila ng Five Shepherds. Ibig sabihin nun, 5 wife yun. 5 wife sila na gagawa ng negosyo. Pinakauna nila na target is yung planting materials. Pero, bumagsak yun Bumagsak yung parang hindi talaga siya pwede. Kaya, iyon, kinuha na kaagad yung pangalan kasi naka-register na So, kinuha ni Sir Winston. Actually, he is also part of our, parang sa circle namin. So, kinuha niya kasi sayang Sayang naman. Kinuha niya yung pangalan, tapos ginawa niya, layer cages muna. Tapos yun the story goes na. Trust the digital future with Twala. Secure and tamper-proof digital signature. Electronic notarization service. And custom AI agents for intelligent document workflows. Visit twala.io to learn more. In today's digital world, your organization needs more than just technology. It needs a strategic partner. At Symph, we build web and mobile apps that drive innovation for startups, enterprises, and organizations worldwide. Visit symph.co today. Protect your assets from bugs before bad hackers exploit them. And launch your products seamlessly with Sukuna, your trusted partner in cybersecurity. Receive reports in real time and work with security experts to find bugs in your products before others do. Let's make your security our priority. Puntahan pala natin yan, Kasi nung nakita ko rin yung brochure nung binigay ng VSU TBI, may part nga nung about sa planting materials. So hanggang ngayon ba may ganyan pa? Or dahil ba naging successful yung layer cages, tapos ngayon ito ng fabrication ng machine for vacuum fryer, pinos na muna yun? Or tuloy pa rin ba yun? Tuloy pa rin naman, pero hindi masyadong siya kasi parang nag-aantay siya ng customer talaga. It takes time talaga na makapag-sale ng planting materials. Kaya nga, bumagsak ka agad nung nagsimula. Kasi matagal talaga. Like, aantay ka pa ng siguro mga taon pa bago ka pa makapag-sale talaga. Ganun. Kasi hindi naman, actually yung problema, I don't know if this is a problem. Kasi pang malakihan na talaga, pahirapan talaga magbenta ng maramihan. So, nakakapagbenta naman sila, pero by pieces lang yun Parang kung ikaw, negosyante, tapos marami kayo, hindi yun kasya para sa pang-araw-araw nyo Kaya ganun yung nangyari. Medyo matagal makabawi. So, tinanggal na lang. Ano nga ba yung planting materials? Ano ba siya? Ano ba yun? Parang grafted, marketed na mga tanim. Pang-tanim talaga siya. For example, may order ng how many pieces na planting materials ng isang prutas. Example, mangga. So, yun yung ibebenta namin. Parang kami yung kukuha ng project na yun. Benta kami ng kung ilang pieces kailangan nila. Kami magpo-provide. Paalala mo sa picture ko, ano exactly material siya dun sa pagtanim ng mangga? Or anong material ito? Depende sa kailangan ng customer. Market kailangan niya, market bibigay namin. Seeds naman, seeds. Basically kung anong kailangan nung gusto magtanim ng ganitong crop or ganitong prutas, ipaprovide nyo. Opo. So custom, parang siyang custom
supplier sa kanila. Opo, supplier. So, Kung ano lang yung kailangan ni customer, yun yung ibibigay namin. Hanggang ngayon, nag-exist pa rin naman yan. Actually, last time, may mga tanong sa amin kung makapag-provide nga kami ng ilang planting materials, like ube, mga ganun. So, continuous pa rin naman siya. Hindi lang masyadong natututukan talaga. Unlike ni machineries, ni fabrication na kailangan talaga. Tsaka ito parang ang ganda yung tatlong lines na yun, no? Yung sa planting materials, siya? Expertise nga rin siya ni Five Shepherds, may demand, pero baka hindi ganun kadami yung demand, medyo custom. Si Layer Cages naman, naging expertise din ni Five Shepherds, tapos medyo may demand din, kaya ito namang sa, yung sa vacuum fryer actually, yung binanggit ko kanina, para siyang in business model terms, B2B, business to business, or business, si Five Shepherds, and then nagsusupply sa mga businesses na manukan or sa mga nagpa-plant, Ito namang for vacuum fryer, actually, nagsusupply din kayo sa business. Kunyari nga kay Fatima Multipurpose Cooperative, doon sa kanilang processing plant ng root crops, or yung sa Binay Bio Enterprises, yung vacuum fryer for their jackfruits. Pero, somehow connected din siya sa government. So, parang, ang point ko is yung sa planting materials, medyo uncertain yung demand or medyo mahina yung demand. Sa layered cages, maraming demand. Dito naman, parang medyo sure yung demand kasi ito yung binibuild ngayon ng government. So, lagi kayong somehow may customer kasi as long as binibuild to as long as project to ng LGU, as long as connected to sa efforts ni VSU-TBI, and I think more yung mga gagawin na production facilities, production plants ng vacuum fried jackfruit. I think kanina nga sa interview with Binay Bayon, mukhang magdadagdag pa ng madaming mga machines. So, yun yung somehow business demand ninyo, no? So, yun yung sinaserve nyong, yun yung, at the end, nagiging kita nyo rin kasi meron kayong demand na nasa-serve through the initiatives of the government. Tama ba yun, sir? Actually, tama naman yun. At some point, actually, hindi lang kasi from VSU yung customers namin ngayon. After being part ni DOST as a grantee, lumaki yung connections namin actually. Wherein, in fact, yung customers namin, meron din kaming connection with DSWD, yung mga SLP nila or livelihood programs nila. Tapos, ngayon, with DA naman, sa Bohol, may kami, connection with DA, may order pa nga actually sila ng vacuum fryer. Meron din dun? Until actually nag-promise na sila or parang sinabi na nila na until 2027, may order sila na advance. So, na rin, usually, dealings namin is for government talaga na nagsisimula sila na magtayo ng isang or tumulong ng mga associations na gagawa ng mga products using our own machineries, which is nga yung vacuum fryer na galing ni VSU. Kasi yung nakaganda nito ng machine na to, bakit parang ito isa talaga sa pinaka-in-demand or pinaka-mabilis namin na mabenta kasi flexible siya. Hindi lang siya pang kamote, hindi lang siya pang jackfruit. Marami pa talaga siyang product na kaya gawin. Kaya mabilis talaga na ibenta. Kasi nga, usually, pag yung isang area, iba't iba yung parang raw materials niya. Tapos si vacuum fryer, papasok dun. Tapos kaya niya yung raw material ng isang area. It's a win for us. It's a win for them. Tapos sa susunod na area naman, iba yung raw mat nila. Kaya din namin i-produce yun. So, hindi siya problema in terms sa raw materials. Kasi flexible siya in that part. Pero yung vacuum fryer na gagawin niya, may magkakaiba ba siya? Parang same siya, pero kung iba yung product, iibahin niyo siya. Parang ganun. Iba yung size, maybe. Iba yung shape, maybe. Parang ganun. Hindi naman. Yung process lang, paano gamitin si vacuum fryer. So, same siya na vacuum fryer? Opo. May dalawang lang yan. Parang yung dalawa kasi yung unit namin ni vacuum fryer. Isa yung by capacity na yun. Hindi na yun by kung anong gagamitin. Parang yung isa, smaller capacity. Tapos yung isa, higher capacity. So, any raw material, the same na machine yung matatanggap mo. Magkakaiba lang sa kung paano siya gagamitin. So, flexible talaga siya. Kasi hindi kami mahihirapan kahit ano pang like hingin mo na for example, in Bukidnon, yung product nila is mushroom.
So, hindi kami problema kung paano namin gagawin yung machine kasi same lang naman yung ibibigay namin. Ibang process nga lang. Gets. May tawag dyan sa startup terms ulit. Well, ang galing. Actually, na-amaze ako kasi i-analogy ko lang sa software, sa mga may mga startups na gumagawa ng, let's say, kunyari, school management system. Di ba sa school, meron tayong mga pwedeng online magbayad, online mag-enroll, online makita yung courses, ganyan. May company na gagawa nung software na yun. Tapos gagawin niya yun, yung buong software. And then yung software na yun, pwedeng i-adapt ng iba't ibang schools. Parang analogous din yun dito sa nagawang vacuum fryer. Kasi nakuha na ng 5 Shepherds yung paggawa, yung kaalaman sa paggawa. Kaya nyo na. Kaya ng mga tao, nakatrain na ng mga tao, alam na yung sistema sa company. Ngayon, then itong vacuum fryer na to, hindi lang naman siya for isang prutas or isang product, no? Pwede siyang gamitin sa iba't iba. So, as sa inyo na yung knowledge, kumbaga somehow, i-replicate nyo na lang somehow para sa iba't ibang uri at iba't ibang demand at iba't ibang lugar sa Pilipinas, no? Ganun, no? Ganun yung nangyayari. Bali yung gagawin na lang namin is research na lang kung paano lulutuin yung product na nito. Oo. So, hindi na masyadong parang ito yung in terms of economics naman, nagkaroon kayo ng capability sa economies of scale kasi nakuha nyo na yung capability, kaya nyo siyang i-replicate. So, kumbaga naghirap kayo nung una, nahirapan kayo nung una nung building that system, getting that knowledge, training people. Pero once nabuo nyo na, mas madali nyo siyang mas-scale sa iba't ibang nga. And idugtong ko lang sa sinabi ko kanina. Actually, now that I realize it, grabe, sa Pilipinas, i-share ko lang yung thoughts ko now. Napakalaki opportunity nito kasi kung ang Pilipinas ay mag-industrialize, no? Magbubuo nga ng mga industries, nagmagawa ng mga industries. Parang ang laking space nitong fabrication ng heavy machines, kasi dadami din yung demand dito sa Pilipinas. So, it's actually an opportunity. Parang gusto ko lang i-comment kasi ngayon yung Pilipinas, coming from Manila, puro software, puro mga digital, when in fact, napakalaki opportunity sa physical, sa manufacturing space, sa fabrication space. So, parang ang swerte din ni 5 Shepherds na nakapwesto na somehow dito. What do you think? Praise God. Praise God. Parang it's an opportunity talaga na binigay sa amin na, yun nga, sinabi mo, nakauna talaga kami in that part. And yung nakaganda kasi kung magbo-boom talaga yung industry na to, hindi parang masasabi namin, hindi kami mahuhuli. So, it's a win for us. And nauna nga parang may first mover advantage ang tawag natin dyan. Balikan natin yung kanina. So, diba naging corporation nga, So, bakit nga? I mean, bakit parang I think, question dito ng maraming startup founders Kailan ba sila mag-move from sole prop to a corporation? May it be a one-person corporation or a corporation. Inisip ko rin sa startup podcast registered ang startup podcast as a sole prop Pero baka din may possibility maging corporation. So, baka lang, may ma-share ka lang na ibang na thoughts about that. Ako. Skip na natin tong question na ito. Baka baka ako pa masisi. Bakit sir, sinabi mo magkorpo na Hindi naman, siguro it depends kasi sa tao or sa mga tao na nandoon. So kung kung nakapag-establish na kayo, tapos alam niyo naman yung parang in and outs ng mga kasamahan mo, and para din ma-secure, siguro for us, para ma-secure kasi yung future din namin naman, na at least the end of the day may masasabi kami na ako may-ari niyan. Ako naging may-ari din ako, naging part din ako nito. So parang parang self-satisfaction lang din sa amin siguro. Tapos it's a one move din kasi na ginawa namin kasi parang medyo mahirap na kung isa lang yung magdadala. Kasi nga from planting materials to layer cages. Tapos ngayon, may fabrication na. Tapos may iba pa marami pa talagang, may gulay pa nga kami ngayon So, parang nahihirapan na rin yung may-ari. So Sir Winston parang nahihirapan na din. So, yung ginawa na lang corporation para at least
may makapag-assist sa kanya, hindi lang isa yung magiging head ng business. Parang may ideas kasi iba kasi kung marami kayo eh. Para lalo na kapag united kayo, yung mga ideas nyo magiging isa. Alam mo yun, mas madali kung marami kayo. But careful din naman kasi hindi naman kasi natin alam kung sino-sino mga ano natin. At least the very first siguro na kailangan natin na malaman or masigurado bago mag-start ng corporation is dapat alam mo kung sino yung mga kasama mo talaga. Speaking of that, so ilan nga ba ang team or ilan yung parang co-corporators or yung co-owners, incorporators? 6 po kang. 6. Kaya ako, well, kanina kasi diba, before our interview, before our recording, I asked you anong position and you said operations manager, ano? Pero actually, part ka ng incorporator. Opo, pero sa ano po ako, parang ako po yung nag-handle ng operations. Oo nga, speaking of that, I want to ask, ano ang ginagawa mo exactly as the operations manager? So, and by the way, may mga tao, no? Like yung mismo gumagawa ng mga machines, but you manage them, tama ba yun? Ganun po. Parang ano lang, managing lang kung anong takbo ng shop or Yung, ng Five Shepherd. So, handle ng mga tao, handle din ng mga clients, customers. Tapos ano lang, masigurado lang na hindi yung trabaho. Parang anong tawag dito? Hindi magulo. Like, iba kasi pag efficient yung working place, tapos napaano mo rin yung mga clients mo. So, hindi siya mahirap kapag may nag-handle. So, yun yung ginagawa ko. Sinisigurado ko nga na yung every client nga we have is kaya namin na masupplyan. And then, we also make sure na yung mga tao din naman namin is hindi rin naman masyadong mahirapan or hindi magka-problema in terms of production din namin. Kasi importante kasi sa amin yung mga tao eh. Kasi hindi kami magiging, wala kami kung wala yung mga tao namin. So gaano karami yung mga tao pa sa company? Sa ngayon, nasa na kami, more than 10 na kami. Excluding excluding day 6. So, mga tao namin. Iba-iba yan. May sa layer, mayroon din sa fabrication. Hindi per machine, di ba ganun yun? Yung parang... hindi rin per machine. Parang, talaga eh. Kasi, almost everyone na mga tao namin doon is nagsimula talaga sa walang experience. So, tinuruan talaga from scratch yung iba. Meron naman nakakapasok na may alam na kung paano gumamit ng, for example, welding machine. Alam na niya. Pero, in terms of fabrication, iba kasi. Kaya, masasabi ko, no experience talaga lahat ng mga tao namin. So, yun na. Iba-iba yung, although iba-iba yung but, yung sinasabi mo na per machine, mahirap kasi siya kung per machine eh. Kasi hindi naman kami sure kung anong machine yung mabibenta namin ngayon. So, parang lang siya, kung may order, gagawa kami ng machine, pagtutulungan, pag natapos, benta, tapos gagawa na naman ng parang extra. Oo. Hindi kasi I mean, well, share ko lang no kasi I'm an industrial engineer eh. So, namin yan yung production eh. May kasi parang may two sides of the spectrum eh. Yung isang production plant, ang isang production facility. Either shop or factory, assembly line. Well, parang yun lang inisip ko no, baka nagiging assembly line na nga rin ito na parang kada station may tao. Pero I think, well, rin naman, parang advantageous din for a company like this, yung more of shop na, more of project-based. Pag may kailangan gawin, project-based siya na pag-produce. Kasi nga, as you said, siguro yung layer cages, mas madali yun kasi tuloy-tuloy na yun. Pero ito, medyo complex pa siya no? Medyo may art nga sabi mo. So, I think, mas bagay to do sa shop. Pero ang gusto ko lang i-highlight din dito kasi yung mga shops, na-amaze ako na yung mga machine shops kasi madami yan sa Pilipinas eh. Pero yung iba, hindi lumalaki. Hindi Pero apparently kayo, nagkaroon ng opportunity, nag-grasp yung opportunity. So, naging shop siya na okay, na umaarangkada, kumbaga. By the way, asan yung shop? I mean, right now, andito tayo sa VSU, Visayas State University, medyo north ng Baybay City. Asan nga ba yung shop ninyo? Nasa yung shop namin is located in Sitio Macopa, Barangay Canipa, Baybay City, Leyte. Lang yun, kung nakapunta ka ng City Hall, andun kami kanina. Ay, yung old City Hall ba yun or yung new? Yung new. Ayun, andun kami kanina. So, pababa nun, di ba, akyat naman yun eh. So, yung parang kung nakaharap ka sa City Hall, di ba, pataas. Okay, Doon kami banda. Bali, Yung yung pataas pataas tapos pababa,
So sa likod pa ng City Hall, tama ba? Parang sa likod. Parang ganun. Sa likod ng Okay. City Hall. Okay. But the next barangay yun eh. Ang hirap talaga Sige. explain. Sige. Education is evolving, and so are we. Introducing School Tech by Edfolio, your all-in-one school management solution. Built for schools of all sizes, School Tech bridges the gap between school and learning management. Driven by passion, School Tech makes educational technology accessible, affordable, and easy to use for schools everywhere. With an integrated approach, School Tech simplifies management across different departments and enhances efficiency in operations. School Tech transforms the way schools manage, teach, and learn. School Tech, taking school management solutions to the next level. Running a business? Make it smarter with Red Circle Global. Streamline operations, boost productivity, and manage everything in one powerful ERP system. Book your free business demo today at redcircleglobal.com, guided by one of our top experts. By the way, siguro last questions na rin natin to wrap na. Ganda na ating kwentuhan eh. Pero anong tingin mo sa Leyte and sa Baybay City? Parang in the innovation space, parang do you think ba malaki pa yung opportunity dito for innovations to happen? Manufacturing, ano ba yung industriya na pwedeng maging successful, fabrication, or maybe sa agriculture? Parang gusto lang mahingi yung thoughts ng isang taga dito talaga about sa ecosystem, startup ecosystem dito. Or iba possibilities na pwedeng mangyari dito. Hirap pa yung tanong. Pero naman, siguro para sa akin, Leyte has a lot of opportunities talaga in terms of growth. Tingin-tingin lang talaga yung kulang natin, or yung kulang lang talaga dito is yung tingin-tingin sa tabi kung anong makikita eh. Kasi Leyte has a lot of parang raw materials na pwede natin gamitin. Hindi lang sa pagkain, meron din tayo sa mga iba't iba pang products na pwedeng gawin. So, I would say, kung may innovations lang talaga na makakatulong, paano makaproduce ng isang high-end product using the raw materials na makikita natin sa Leyte, it would be a good start. It would be a good opportunity na parang makapag-startup ka talaga. Kasi marami naman I think Leyte is starting to become, parang agricultural area din. Kasi may mga pinya na tayo sa Ormoc. Tapos, nagsa-start na tayo ng dito, through ni VSU and field root crops nagsa-start na tayo ng ube, mga cassava, sweet potato. So, marami talaga. Kulang lang kung papaano siya maka-convert into a high-end product na pwede talagang pagkakitaan. Grabe, ang ganda ng sagot. Galing. I mean, grabe, parang mga Miss Universe na Hindi, ang galing, promise. Ganda. Tsaka I think in relation nga rin sa interview kanina with the city mayor, parang may likas na yaman nga na andito na actually medyo unique. Correct, yung jackfruit. Masarap dito So maybe dahil nga sa climate nga or sa bundok, sa lupa, masarap So kailangan lang talagang bigay ng Diyos somehow, So kailangan siyang mas i-hone na industry. And I think ang naging maganda rin na efforts dito through VSU, through the LGU, may planning. Kumbaga, may planning. Hindi lang siya improve natin, ibuo. Kumbaga, mga businesses, hiwa-hiwalay, buuin yung industriya or may likas na yaman, igawing product. Hindi siya, kumbaga, effort siya ng buong community, ng buong city. So, ganda. Last question, sir. Vision nyo nga ba for Five Shepherds? Ano ba yung nakikita pa into the future? More fabrication ba? Larger shop? Or baka, well, as you said kanina, meron ng mga sinaserve sa Bohol, iba't ibang parts. Maybe ba, iba pong buong Pilipinas? Or maybe outside the Philippines ba? Praying ng global. Wow. Pero talaga, parang yung isa talaga sa pinaka namin ngayon, gusto namin na makuha talaga is mag-serve talaga as a bridge between technology and the user. Kasi nakuha lang din namin to one time, narinig ko lang din to sa isang summit yun ata. Marami namang nag-i-exist na technology, lalo na sa DOST, maraming nag-i-exist na technology. Yung problema lang, pagkatapos gawin ng isang technology, nawawala na siya ng parang nawawala siya or natatago na lang kasi nga hindi siya mapunta
sa end user or hindi siya mapapakinabangan ng mga end user kasi nga walang nagbe-bridge papunta doon. So 5 Shepherds, I think, is kaya talaga namin na maging bridge between that gap from technology to end users. Kasi nga marami actually parang in fact lang ngayon nagsa-start na kami connect with other government agencies na may mga technology. Parang we are trying to manufacture every available technology na makikita namin na kailangan talaga ng society natin ngayon. Kailangan talaga ng mga small time ng mga farmers, small scale ng mga negosyante. So, yun yung nakikita namin na parang gusto namin na isolve. Kasi sayang kasi maraming technology si DOST na ginagawa. Mga SUCs, maraming mga technology na ginagawa, maraming mga innovations. Pero bakit hindi siya mapakinabangan ng mga tao? Yun, nandun yung problema Walang magmamanufacture, walang gumagawa. Kasi walang masyadong suporta sa part na yan. But, yeah, here we are. And we're trying to reach that goal na sana in the future, maging isa kaming company na pag nagtanong or may kailangan si society, kaya kagad namin na mabigyan through the efforts of LGUs, efforts of institutions. Galing. Gusto mo palakpak actually. Hindi, ang galing. Kasi tama. Mapapalakpak ang ating live audience dito. Galing. Tama yung sinabi mo na yung bridge ka ng technology sa end user. So, kailangan nga ng practitioner, ng manufacturer, fabricator, para yung technology or yung research ma-put into practice, maging physical, and then mabigay ng maayos na gumagana, maayos na napapatakbo ng end users, maybe it be farmers or whoever, or baka nga mga negosyante na actually nakakonect sa mga consumers, diba? Sa mga end customers nila. So parang andun nga yung gap, and I think through 5 Shepherds Corporation and maybe other companies, pero maganda rin kung lumaki pa si 5 Shepherds para sakop lahat, Pero kung mga tama yung sa part na yun parang may napaputol nga. And I think it's a good lesson and parang opportunity din siya for a business na nag-grasp nga ni 5 Shepherds. So congrats sir, and thank you actually for this interview, for this conversation. By the way, baka meron tayong listeners dyan na interested, baka may gustong magpa-fabricate kay 5 Shepherds or partners or whoever, maybe sa Bohol, sa Luzon, sa Mindanao, other parts of Visayas, or maybe Southeast Asia, baka may nakikinig dyan na gusto makipag-partner nga with 5 Shepherds. So how can they know more? Where can they get more information? Maybe you can lead them to Facebook page or website or contact. Opo, may Facebook page po kami, 5 Shepherds po. Search nyo lang po. Ito po, sa screen. Nakikita ba? Makikita ba? Kita yan. Ito lang po, wala lang corporation, 5 Shepherds lang. Then, we can be reached through Facebook page po namin. Usually, doon naman po talaga yung client sa amin papunta. Okay, so search nyo lang 5 Shepherds and ililink na natin yan sa description dito sa episode na to. Pag nasa YouTube and Spotify na tayo. Ayun. Thank you very much, sir. Thank you so much for this opportunity. Thank you. Ayun. Thank you din sa mga nakinig. Thank you very much to our 65 patrons. This episode is super powered by Asplex PH Academy, our official e-learning partner. Get certification on Lean Six Sigma, project management, data science, and more. Architect Space Solutions. Architect provide ground station services, space data analytics, and technology supplies to grow the Philippines' role in the global space ecosystem. Divico Technologies Incorporated. IT solutions specializing in software development, blockchain smart contracts, digital wallets, and cybersecurity. NutriCoach. Personalized nutrition and weight loss programs for you. Argum AI. Make smarter decisions by presenting both sides of an issue as argued by two distinct AI models. Pixel by Implement. Turn content into opportunity, grow deeper connections, and earn more. Only with Pixel. Sign up at pixel.implement.co. School of Profits. Filipino-led community for aspiring freelancers, VAs, agency builders, and online earners. Built to help you start, grow, and earn online together.
Founders Launchpad, our ecosystem partner, early stage accelerator providing venture capital funding, operational support, and mentorship. Hire Business Solutions, provider of the most configurable cloud-based payroll system in the Philippines. Agile Data Solutions, the Philippines' fastest-growing market insights tech company with its data gathering platform, HustlePH. Smile Checks, streamline hiring and onboarding with automated background checks. Cloud CFO, cloud accounting service provider for businesses ready to grow. Cloverly, all-in-one digital platform for property developers. Body Beauties, accessible and personalized diabetes self-management application. HKB Digital Services, tech-based business tools including payroll, ticketing, and loyalty rewards. Hyperstocks, digital banking enabler for rural and thrift banks. Wonderbrand, data science-driven brand strategy and design for emerging markets. This episode is powered by Josie AI, Uplift Code Camp, Board Prep, Kansan Barley, East Point Business Outsourcing Services, Filipina Home-Based Moms, Hex Colony, Jur.ph, Big Giant Games, Pahatid PH, Sugbodok, Agacon Aquafeeds, Juan Alj, Grey Wolf Technologies Philippines, Pareto Consulting, Sirius MD. Support the podcast through the link in the description.